ang isa or tayo ang nag-a-appreciate ng gawa ng Diyos at dapat nakikilala natin na ang Diyos ay perfect sa kanyang mga gawa. Dahil ang gumawa ay perfecto. No? Kaya mga mananampalataya, be appreciable. Ano? Maging mapagpasalamat tayo miski sa maliit na bagay. Yun nga, sabi ko nga, nung nakaraang si S ay nasugod sa ospital, nung nalaman ko na ganun kalaki ang babayaran dahil nabali ang kamay, ay napakabuti pala ng Diyos sa akin dahil ako hindi nangyayari yung ganun. Apo, yung magkasakit ka lamang ng lagnat, salamat, sa taong ito hindi pa ako nagkakasakit. Biyaya ng Panginoon. Sakit sa bulsa, meron. Sakit sa bulsa, meron. Pero salamat po sa Panginoon na siya po ay tapat at ang kanyang mga nilikha, bilang siya ay Diyos na perpekto, ang kanyang mga nilikha ay perpekto din. Bakit nagiging hindi perpekto? Dahil sa ating limitadong isipan na nilagyan pa ng kasalanan, kaya lalong naging bulok. Ano? So, ano pang sabi diyan? Sa Psalms 19 verse 1. Sige po, 19 verse 1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Ang ibig sabihin diyan ay yung ang hirap gang tarukin ho ng Diyos. Pero salamat, nagpapakilala sa kanyang salita na siya ay perfect. Ano? Di pa lamang po sa paglikha ng ating daigdig. Ano? Yung pong ating daigdig ay nilikha na mayroon pong gravity. At yan po ay umiikot. Ano? Yan po ay makikita natin na mayroon talagang perpektong lumikha. Di yan. Dahil may bomba pong atom yung atomic bomb. Diga? Pag ayun ay nagsama, sasabog agad. Diga? Hindi ko na alam yung... Pero, ang ibig sabihin, meron talagang dakilang Diyos na lumikha. Meron perpekto sa disenyo, sa lahat ng bagay. Sa ating katawan, perfect tayong nilikha. Ano? Sabi nga, we are fearfully and wonderfully made. Ano? Tayo nilikha ng perpektong Diyos. Sabi nga ng talata, tayo nilikha ayon sa kanyang wangis. Ano? Kaya napakabuti po ng Panginoon. Ano? Na ipinapaunawa niya sa atin na ang katotohanan iyan na ang Diyos ay perfect. Ang Diyos ay perfect sa kanyang mga nilalang. Ang sabi ng talata, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Ano? Ng kaluwalhatian ng Diyos. At ipinakikilala ang kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Ano? Ano? Yung pong mundo natin na umiikot sa kanyang axis. Axis ba tawag doon? Sa kanyang axis. At hindi yan nagkakabungguan. At pag yun orbit, at pag yun ay buwangga, pag yun ay sumala, magkakabanggaan na po yan. Ano? At meron din po sa atin, meron pong water cycle. At ang bagyo, akala lang naman ng iba, ang bagyo ay salot, pero ang bagyo, alam nyo po, yan po yung naglilinis ng hangin. Ano po? Kaya po yan, mga disenyong yan, ay nilikha ng Panginoon, hindi dahil nilikha lang niya. Meron niyang, kumbagay, gamit. Dahil hindi naman lilikha ang perpektong Diyos ng walang kabuluhan. Lahat ay merong kabuluhan sa Kanya. Sa atin nga lamang, pagdating sa ating limitadong isipan, kaya sumasama ang nilikha ng Diyos na napakabuti, ang perpektong Diyos na lumikha ng mga nilikhang ito, ang nilikha niya ay perfect, sabi ng Genesis 1:31, pagdating sa atin, sakalang sumasama. Ano? Sakalang sumasama. Bakit? Dahil ang atin nga pong isip ay limitado. Ang pag-iisip natin at ang pag-iisip ng Diyos ay napakalayo. Sabi nga ng Bible, ang karunungan ng sanlibutan ito'y kamangmangan pa sa Diyos. Napakalayo ng isip natin sa isip ng Diyos. Kaya lahat ng kanyang nilikha, kaya nga sabi niya, it was very good. Ano? Kaso nga lamang, pagdating sa ating limitadong isipan, pangit naman ito. Gareklamo na tayo Tayo din na may pangit. Ano? Kaya, mga minamahal, the Father's perfection, una, maihahayag ang kanyang kaperpektuhan sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Ano?
Dahil, mag-iba lang yung hangin. May iba lamang yon ay laso na. Carbon monoxide na. Diba? Carbon dioxide, oxygen. Diba? Pag yun na iba lamang ng konti, laso na yung patay tayo. Pero salamat sa Diyos, napakabuti niya, napakagaling ng kanyang likha. Tapos yung atin pang mga cell, meron pa yung mga kung ano-ano na diyan nasa loob niyan. Yung ating bato, kung paano nagpapangsyon, yung puso natin, paano nagpapangsyon, yung mata natin, paano nakakakita, paano gumagalaw, yung isip natin, paano nagpapangsyon. Because of God. Ang perpektong Diyos ang lumikha na yan. Ano? Kaya, sa halip na ikaw mag-complain, family no complain, ay hindi ikaw sumunod na lamang sa Panginoon. Hindi ang Diyos na maglilingkod sa atin, tandaan po natin. Mali yung katotohanan na ang Diyos ang maglilingkod sa atin. Dapat tayo bilang mananampalataya, kung ikaw ay nakakaintindi, dapat ikaw ang maglilingkod sa Diyos. Hindi yung sino ka para paglingkuran ng Diyos na lumikha. Ikaw ay hiningahan lamang, ikaw ay putik, binuhay ka lamang, hindi ka nga nilikha sa diamante or gold, putik. Pinakamababang klase. Kaya mga minamahal, bilang tayo po nilikha sa putik, binuhay ng Diyos at nagtatamasa ng kanyang nilikha, lalo na nakatamasa ka ng kaligtasan, ay maglingkod ka sa Diyos. At kung hindi mo nakikita na ang kadakilaan or ang Diyos bilang perfectong Diyos, ay hindi ko alam sa iyo. No? Dahil nakakahanga. Akong makasalanan, inabot ng biyaya, rebelde sa Kanya, laban sa Kanya, simula na ipinanganak, may kasalanan na, pero salamat, nakatadhana na maligtas, at ngayon po'y nagpupuri sa Panginoon. The Father's perfection revealed in His perfect works. Ang kadakilaan or ang kaperpektuhan ng Diyos Ama ay naihahayag sa kanyang mga nilikha na perpekto. Kaya mga minamahal, yan po yung ating Diyos. Walang gaya mo, O Diyos. Walang katulad mo, O Diyos. Kaya saan pa kayo pupunta? Ba't aalis pa kayo sa perpektong Diyos? Ay doon nga sa mga magsasabunga, doon sila napusta sa mananalo, ay kaya aalis pa sa Diyos na mananalo? At nagbigay sa iyo ng kaligtasan, di ka? Pag magsasabong, alam kung sinong mananalo. Sino magsasabong dito? Si pastor, alam, pagka yung mukha nung meron ay masama, siya, talo na ito. Pero tayo sabi ng talata, ang Diyos natin perfect, walang katulad niya dito sa mundong ito. Dahil siya lamang ang nag-iisang Diyos. God is perfect in His works. Genesis chapter 1, ang sabi pa ng talata, 139 verse 14. Ang sabi po ng talata sa Psalms 139 verse 14, ako'y nagpapasalamat sa iyo. Dapat yan ang namumutawi sa atin pong bibig. Bilang mga mananampalataya. Ako'y magpapasalamat sa iyo. No complaint family. Sapagkat nilikha ako, nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Bilang ang author po na yan ay ligtas, tingnan niyo po yung huli, at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Tayo po ba ligtas? Ako'y magpapasalamat, yan na ang bunga, bilang ikay naligtas, ako'y magpapasalamat sa iyo at yung bandang huli at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Dahil ang makakaalam lamang po ng mga katotohanang yaan ay yung may banal na espiritu ng Diyos na tumatahan sa Kanya. Ngayon, kung ikaw ay may banal na espiritu na tumatahan sa iyo, dapat malaman mo na ang Diyos ay perfect at ikaw ay nilikha niyang kakilakilabot at kagilagilalas. At perfect ka niyang nilalang. Tingnan niyo po, ang samanting na ng may taong may diferensya. Ibig sabihin, hindi naman po sa pagano, yun po yung merong, di ba? Di ba? Pero salamat, magpasalamat lalo tayo sa Panginoon na tayo'y nilikha ng Diyos na ganyan. Dapat yung unang phrases, yung unang sentence, ako'y magpapasalamat sa iyo at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Alam niyo po ba na ang Diyos ay mabuti? Alam niyo po ba na ang Diyos ay dakila?
ay ba't ang conclusion na lumalabas sa iyong bibig ay paglayo pa rin sa Panginoon? Ba't ang konklusyon na lumalabas sa iyong bibig ay pagre-rebelde pa rin sa Panginoon? Dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil nalalamang mabuti ng iyong kaluluwa na ikay nilikha ng Panginoong mabuti, maayos. Kaya mga minamahal, dapat tayo po bilang mga mananampalataya, required sa atin, sabi, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun po yung sabi. Kaya sabi ko, bakit gayon? Father's perfection. Yung pala subject din po pala tayo doon sa katotohanan yun. Una, the Father's perfection, God is perfect in His works. Sabi nga ng talata, Genesis 1:31, ang sabi doon, at nakita ng Diyos, sabi nga dyan, at nakita ng Diyos ang kanyang mga ginawa na mabuti. Sabi po ng talata, at nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at narito, napakabuti. Ang sabi po diyan, and behold, it was very good. Hindi lamang very good, it was very good. Di ba? Not only good, it was very good. Very good. Ano? Kaya kung ikaw ay titingin sa iyong sarili, na pangit yan, mali yata ito. No. Dapat ang maging lumabas na lang sa iyong bibig, ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Yan po yung ating Diyos. Siya po'y lumikha, ang likha nila, ang kanyang paglikha ay hindi walang kabuluhan. Lahat ay meron niyang kabuluhan. Lahat, sabi nga, yung sakit natin na nararanasan, ako naniniwala na nandyan lang sa tabi-tabi ang gamot niyan. Hindi pa lamang natutuklasan. Pero sa Diyos, it was very good. Lahat ay may gamit. Ano? Sa atin lang limitadong isipan, kaya hindi natin alam. Limitado tayo dahil lang kasalanan. Pandalawa, hindi lamang in His works, pandalawa, in His Word. In His Word. Tingnan niyo po ang talata. Ang sabi po ng talata sa Psalms 19 verse 7 to 8. Ang sabi po ng talata diyan, God is perfect in His words. Ang sabi po, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Ano ba yung kautusan ng Bible? Ng Diyos. Yan salita ng Diyos. Bible. Yan po yan. The law of the Lord is perfect. Ang sabi nga ng talata sa 1 Peter chapter 1 verse 20 and 21, pakalagay nga po diyan, 1 Peter chapter 1 verse 20 and 21, verse 20, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ibig sabihin, nasulat ang Biblia hindi sa ating sariling pagpapaliwanag, hindi doon sa taong nagsulat nito, kundi, sabi ng verse 21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Kaya ang salitang ito ay hindi po dahil salita lamang ng tao, kundi ito ay pure word of God. Kaya, God is perfect in His Word. Ngayon, kung ito yung salita ng Diyos, at perfect, ay dapat tayo mabuhay dito. Huwag tayong mabuhay sa ating sariling akala. Huwag tayong mabuhay sa ating sariling alam. Wala tayong alam. Dahil ang sabi ng talata, ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos. Kaya mga minamahal, mabuhay tayo ng naaayon sa salita ng Diyos. Kung tayo merong lalakaran, lumakad tayo ng naaayon sa lakad ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Psalms chapter 1 verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga kasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga lilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. Yun po yung sabi ng Bible. Kaya tayo po mga mananampalataya ng Diyos, required na mabuhay sa salita ng Diyos. Ang sabi pa ng Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi. Yan po yung sabi ng Bible. Yan po yung sabi ng salita ng Diyos. Bakit? Bakit tayo inuutosang mabuhay sa salita ng Diyos? Lumakad sa salita ng Diyos dahil ito po ang perfect. At pag tayo lumakad sa salita ng Diyos, ako'y maniniwala, sabi ng talata, unto perfection.
bilang mga mananampalataya. Hindi tayo perfect. Walang perfect pa, positionally. But spiritually, tayo perfect na sa harapan ng Diyos because of the Lord Jesus Christ. Positionally, ngayon, hindi pa, nagkakasala pa tayo eh. Pero unto perfection yan. Kaya nga sabi ng talata, kaya nga mga kapatid, Romans chapter 2, 12 verse 1, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At sabi ng talata, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Paano natin babaguhin ang ating pag-iisip? Sa kabila ng ang mundo ay masama, ang daming inaalok sa ating mga pang-aliw sa mundo. By reading the Word of God. Read your Bible. Basahin natin ang kanyang salita. Because God is perfect in His Word. Kaya nga sabi ng Psalms chapter 19, ang sabi po diyan, Psalms 19 verse 7 to 8, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapanta sa hangal. Biruin niyo po yun. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Ako naman po ay kinuha ng Panginoon doon sa lusak ng kasalanan doon sa siko. Walang kaalam-alam. Nabubuhay sa aking sariling akala. Pero salamat sa Panginoon. Nagdadal ng kanyang salita. Ano po? Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapanta sa hangal. Verse 8. Ang mga tuntunin ng Panginoon. Di kayo lagi yan sa salita yan ng Diyos. Di kayo salita po yung Diyos yung tinutukoy diyan. Ang tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Tingnan niyo po, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Kung gusto mong maging masayang Kristiyano, mabuhay ka sa kanyang salita. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ibig sabihin, yung ating mata sa kasalanan, yung pagtingin natin sa kasalanan at sa kabanalan ng Diyos, pag tayo merong katotohanan na nanggagaling sa salita ng Diyos, liliwanag ang ating mata, makikita natin, madidiscern natin yung tama at mali. Mga minamahal. Kaya, bilang ang Diyos natin ay perfect, even His Word is perfect. No? Yung kanyang salita. Kaya mabuhay po tayo sa kanyang salita. Wag ho sa ating sariling akala. Tingnan nyo, pag tayo nabubuhay sa ating sariling akala, minsan palpak. Bagaman, tingnan nyo, yung idea nilang, bagaman ikaw ay tumama sa mundo dahil lang yung sariling akala, pero yung Diyos na lumikha sa iyo, dahil iniwan mo siya, tumama ka sa mundo, iniwan mo siya, hindi rin tama. Masama pa rin. Ano? Kaya nga sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. Tama? At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Good success. Hindi lahat ng success ay good. Nakagraduate ka? Yumaman ka? Na iniwan mong Panginoon? Hindi yan good success. Hindi ka nagbibigay? May maganda kang trabaho? Nasa iyo lang lahat? Good sa iyo. Pero sa harapan ng Diyos, hindi yan good. Hindi yan good success. Dahil dapat tayo, sabi ng talata, huwag mahihiwalay ang kanyang salita sa ating bibig. Kundi ating pagbulay-bulayan araw at gabi upang masunod natin ang ayon sa lahat ng natin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Ibig sabihin, pag sinusunod natin, ang good success lamang na tinutukoy diyan ay kapag sumusunod ka sa kanyang salita. Ngayon, estudyante ka, nakagraduate ka, na hindi ka umaalis sa Panginoon, nagpatuloy ka, yumaman ka na hindi ka umaalis sa Panginoon, nagbibigay ka, tumutulong ka sa kapatiran, etc., etc., yun yung sinasabing good success. Kasama mo pa rin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, kung gusto niyo maging good success ang inyong mga buhay, mga plano sa buhay, mga negosyo or hanap buhay o kung ano man yan, dapat kasama po ang Panginoon. Opo.
Dahil yumaman ka nga sa mundong ito at wala man ang Panginoon, anong saysay na yan? Sabi nga ng Bible, anong mapapakinabangan ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? O ano ang maibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang pinakamahalaga ay yung buhay natin. Paano natin ito papahalagahan? Ilapit mo sa Diyos. Yun yung tunay na nagpapahalaga sa buhay. Kung gusto mong pahalagahan mo ang iyong buhay, ilapit mo yan sa Diyos. Dahil nasa Kanya ang buhay. Dahil ang sabi ng John chapter 1 verse 3, nasa Kanya ang buhay. Oh, kaya mga minamahal, tayo po'y tumibay. Ako naman hinatitiso din, pero bilang mananampalataya ng Diyos, may banal na Espiritu. Di, bahala na. Basta ako'y tuloy sa Panginoon. Tingin tayo kay Kristo, wag sa tao. Kay Kristo tayo tumingin. Dahil He is the author and finisher of our faith. Siya. Kaya mga minamahal, ganyan ang buhay, pero meron tayong perfect na Diyos at meron siyang perfectong salita na binigay sa atin. The word of the Lord is faultless and has capacity to produce the will of God in man. The word is God and has perfect as God Himself. John chapter 1 verse 1 to 5. Di ba? Sa John chapter 1 verse 1, pakalagay nga po diyan. Ang sabi po diyan, nang pasimula, sa English po, para word, nandun po yung word eh. Ang sabi po diyan, 5 minutes. So, ganyan eh. Sige po. Yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ano? Ngayon, kung itong salitang ito ay sinalita ng Diyos, and the Word was God, aba, bilang mga mananampalataya ng Diyos na nagbabasa, ang sabi nga, meron niyang, meron niyang impact sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Ano? So, God is perfect, God the Father is perfect, even His Word is perfect. Dahil yung Word mismong yun is God. Ano? So, malinaw. So, una, God is perfect in His Word. Pandalawa, God is perfect in His words. Pantatlo, God is perfect in His wisdom. Ano? God is perfect in His wisdom. Walang katulad niya. Oh, sabi ng Job chapter 12 verse 13, ang sabi po ng talata, Job chapter 12 verse 13, yan. Nasa Diyos ang karunungan. Yan na. Ano? Abi ka galalayo sa Diyos ay nasa Kanya ang karunungan. Kaya nga ang sabi ng talata, na nagpapapantas sa hangal. Yeah? Psalms 19 verse 8, na nagpapapantas sa hangal. Nasa Diyos ang karunungan. Ay paano yan? Bilang mananampalataya ng Diyos, meron na tayong pagkatapos na, sabi nga ng talata, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ibig sabihin, kapag ikaw hindi sumusunod sa Diyos, hindi natatakot sa Diyos, mangmang ka. Yung katotohanan, baliktarin mo lang yan. Nasa Diyos ang karunungan at kayamanan, Kaniya ang payo at pagkaunawa. Ibig sabihin, pag hindi ka sumusunod sa Diyos, hindi ka natatakot sa Diyos, wala kang unawa. No? Parang, kabuti talaga ng Panginoon. Salamat at meron tayong banal na Espiritu na tumatahan sa atin, kaya nauunawaan natin yan. Kaya yung preaching kanina, kaya natin nauunawa yung mga pinipreach dito. Hindi dahil mo. Ayaw mo nga pakinggan yan dati. Dahil lang ng banal na Espiritu na kumilos sa iyong puso, kaya ka nakikinig ngayon. At rebelde ka pa. Di ka? Rebelde pa tayo pag nakikinig. But because of the Holy Spirit na tumahan sa ating puso, kaya nauunawaan natin yung mga bagay na yan. Nasa Diyos ang karunungan at kayamanan, Kaniya ang payo at pagkaunawa. No? Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Pinapaunawa niya sa atin. Bible, sabi ko nga dati ang Bible
napakarami po sa aming Bible. Ang dami po sa amin nag-uuli, lalo na saksi. May binibigay silang mga bantayan, tapos meron pa silang binibigay na maliit na Bible. Ang dami, merong malalaki, may maliliit, nakapatas doon sa amin. Tiningnan ko nung pag ako na uwi pagkaminsan, nakikita ko po yung mga Bible na binibigay sa amin. Madami pala to. At salamat, meron palang panahon ang Panginoon na ako'y makakakilala sa Kanya. At salamat, hindi muna ako inilagay doon sa relihiyon. Diretso na agad dito. Bagaman ako'y namulat ng Katolik, walang magagawa, bata pa'y binibinyagan na, anong gagawin? Pero salamat, ako hindi pa nagpauli-uli ng relihiyon. Nung ako'y napangaralan ng salita ng Diyos, ayaw-ayaw ko pa yon. Umuwi na kami, alaala ko, umuwi pa kami nung alas 10, si Brother Leo yung driver. Babago nagdadrive, nagmamano si Brother Leo. Kita namin doon sa Ilaya, meron doon yung valve wire na nasa gilid ng karsada. Si Brother Leo yung nagilid, kapit kami sa tricycle. Dahil babago pa si Brother Leo doon nagmamano. Ngayon, tumigil kami dyan, sa shade, dyan sa kanto, nandiyan paradahan ng jeep. Ngayon, sabi ni Brother Leo, hanggang dito na lang ako bro. Gawa ng babago pa ako nagmamaneho, hindi pa ako marunong. Kaya kami nagkakagayon ng umalis na si Brother Leo, gumanyo na kami. Kaya pala ganun ang pagmamaneho nun. Masasala tayo, sabi ko. Ay ngayon, nakaalis si Brother Leo. Sabi, tol, may pamasahe ka ga? Besting-besti yun, walang pera. Sabi na nga yung markado, wala. Siya, lakad kami pasiko. Daan kami sa nalayag, nakakahiya besting-besti lakad. Pero salamat sa Panginoon, nakakilala. No? Nakakaunawa ng kanyang salita. Napakabuti ng Panginoon. Buti hindi nadala. Kung kayo matitisod, mas dapat kaming matisod noon. Ay, wala yung nagatisamla, hindi na ako sisimba diyan. Pero salamat, dahil kumikilos na nga ang Banal na Espiritu sa aking puso, tuloy. Bite, galing pang trabaho po yun. Doon, nadaan sa pao, habol-habol pa ng aso. Prayer meeting. Nagbabike po ako mula Siko hanggang doon. Pabalik, habol pa rin ng aso. Naatin pa ako ng midnight prayer meeting, habol pa rin ng aso. Pero salamat sa Panginoon, biyaya. Kapag ikaw talaga iligtas, magpapatuloy ka. May perseverance. Meron tayong nagpipersevere tayo. Sa biyaya ng Panginoon. Okay, God is perfect in His Word. Psalms 104 verse 24, ang sabi po ng talata, hindi ho ito alliterated Ako nahihirapang kumuha ng alliterated diyan. Lalo na dito sa isang ito. O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa. Yan. Ang karunungan ay ginawa mo, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Tingnan yan. Pagkasari-sari ng iyong gawa. Sa ilalim ng dagat, napakarami pa diyang hindi natutuklasan Opo. Bagong species na tutuklasan. Ay samantalang sa Diyos, tapos na. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 31, it was very good. At nakita ng Diyos ang kanyang nilikha at narito, napakabuti. Tapos na yan sa Panginoon. O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Nasaan ang kayamanan? Nasa Kanya. Nasa Kanya. Kaya nga sabi kanina sa Job chapter 12 verse 13, nasa Kanya ang kayamanan at karunungan. Kaya pag lumayo sa Diyos, ay siya, para ka na nagpatiwakal. Yan ang katotohanan. Ay nasa Kanya ang buhay. Nasa Kanyang kayamanan. Nasa Kanyang karunungan. Ay, ano matitira pa sa iyo? Ay, di kamangmangan. Ay, bulain mo yun. Kamangmangan na matitira. Bakit? Nasa Kanya ang buhay, ang kayamanan, ang karunungan. Ang tunay namang kayamanan na hindi, given na yun. Pag tayo sabi nga ang magpapala sa akin ay pagpapalain ko rin. Ang Diyos naman hindi madamot. Sa pagpapala, sundin mo lang siya. Sundin mo siya. Ang Diyos ay hindi madamot. Tandaan niyo yan. Kaya nga sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, ba't ka tayo natatakot sa Malakay chapter 3 verse 10? Dahil yung ikasampu, natatakot kayo dun. Pero basahin niyo yung bandang pahuli. Kung hindi ko buksan sa iyo ang durang awan ng langit, ang bintana ng langit, na walang sukat na silid na kalalagyan.
Minsan tayo natatakot, malakay treaty na naman. Ay, basahin mo yung huli. Ano gang gusto mo? Lagi yung pahuli. Ayaw mo nung una. Ay, teka muna. Ano? Mahirap yan. Wala kang ang iyo. Binigay lahat ng Diyos. Kaya, subukin. Sabi nga ng Panginoon hinahamon. Subukin ninyo ako. Subukin ninyo ako. Kung hindi ko ibigay sa inyo ang kayamanan na walang silid na kalalagyan, ano? Pag yun na ibagsak sa iyo, patay ka. Kaya sa silid hindi sa iyo, patay ka pag binagsak. Sobrang gahaman mo. Okay, God is perfect in His wisdom. Ano? Ang sabi nga, O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat, ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. No? Ay tunay naman nga, lahat naman ng ating, kumbagay tinatangkilik din galing yan lahat sa nilikha ng Panginoon. Kung iyong bubulayin, lahat yan ay galing sa Panginoon. Ginto, silver, lahat, yung mga damit natin, lahat, even tayo, galing sa lupa Pero salamat sa Panginoon. Ano? Tayo ginawang tao na na-appreciate natin yung kanyang ginawa. Ibig sabihin, ginawa tayong tao at higit sa lahat, naligtas pa tayo na lalong nagpapasalamat sa Panginoon. Ano? Ito lang masakit. Bilang mga mananampalataya, sa atin pa nanggagaling yung pag-alipusta sa Panginoon. Napakasama nun. Bilang mananampalataya, sa atin pa na yung kumbagay na nadudusta ang pangalan ng Panginoon. Ang hirap. Dapat tayong mga mananampalataya, sabi nga ng Bible, kayo ang ilaw. Kayo ang asin. Dapat kayo lumiwanag. Hindi kayo nagpapadilim. Hindi kaya ikaw mananampalataya, kaya hindi na sumimba yung isa dahil, ito, ganun din. Mananampalataya. Sleeping giant, sabi nga ng Bible, we are sleeping giant. Tayo po gumising. At mabuhay sa kalooban ng Panginoon. God is perfect in His wisdom. Ang sabi pa po ng talata, Proverbs chapter 3 verse 19. Ang sabi pa po diyan, nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kanyang kaunawaan. Ano? Yan po, sabi ng talata. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Malinaw. Sa karunungan ng Diyos, nilikha lahat ng bagay na ito. Yan, naiisip ng tao na ilaw. Alam na yan ng Diyos. Ilaw, electric pan, bahay. Alam na yan ng Diyos. Lahat ng ating naiisip, bago yan naisip ng tao, nilikha na tayo ng Diyos Alam na ng Diyos lahat ng mangyayari yan. Kumbaga sa isang palabas, tapos na, pinapanood na lang natin. Bago kasi yan ipalabas, nagsushooting muna sila, nagagawa ng palabas, di ba? Di ka? Sa mga artistahin dyan, mukhang sabi na, ako hindi na, tumigil na ako. Kristiyano na ako, Kristiyano na. Tumigil na ako. Di ka bago ipalabas yon, ginagawa mo na yon, tapos pinapalabas. Magaling, ari pong ito po yung nilikha na ng Diyos. Tapos na lahat. At salamat, mayroong pangako ang Diyos sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos, tayo isasama niya sa langit. No? Yun yung pinakamaganda. At balang araw, darating po tayo doon. Proverbs, sabi nga po diyan, Jeremiah 10:7, ang sabi po ng talata, Jeremiah 10:7, iyong seven po, 7. Sinong hindi matatakot sa iyo, o hari ng mga bansa? Sapagkat sa iyo nauukol, palibhasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa at sa lahat nilang kaharian ay walang gaya mo. No? Sabi ng talata, walang gaya mo. May itutulad ba kayo sa Diyos? May papares ba kayo sa Diyos? May itutulad ba kayo sa Kanya? Wala.
May tawa nga pong ganyan eh. Hindi ko lang maalala kung nasaan yun. So, wala tayong maitutulad sa Diyos. May kaya bang tao? Ito nga garto eh. Minsan may sablay pa. Pag may nagawa, magaling nang gumawa nito, minsan may sablay pa. Itong pinto na ito, kala nyo guys, dati aray, kinatampan ng Tito Bugoy. Yun. Sinukat na yan, o may sablay pa. Pero ang Diyos na lumalang, walang sablay. It was very good. Pag nakita ninyo, hindi pala ayos. Kaya pag na minagawa dito, yung pala hindi rin ayos gumawa. Diga? Hindi rin ayos. Pero ang Diyos, nung nakita niya ang kanyang anong ginawa, it was very good. Ano pang sabi? Daniel chapter 2 verse 20. Daniel chapter 2 verse 20. Ang sabi ng talata, si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay Kanya. Si Daniel po yan, Kristiyano. As a Christian, dapat ganyan din ang ating respond bilang mananampalataya ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman. Bilang tayo mananampalataya ng Diyos, habang tayo nabubuhay, tayo po ay magpuri sa Panginoon. Sapagkat ang karunungan at ang kapangyarihan ay sa Kanya. Mananampalataya ng Diyos. Naka-address po yan sa Matthew chapter 5 verse 48. Ang sabi ng talata, kayo'y magpakabanal. Ang sabi ng talata, katulad ng inyong Ama na nasa langit, na perfect. As, sabi nga ng talata, Matthew, yan, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Siyempre, hindi na maihiwalay dyan na mabuhay tayo sa katwiran ng Panginoon. At isa sa katwiran ng Panginoon, isa sa katotohanan, ay yung wag nating aalisin yung pagpuri at pagpapasalamat sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. God the Father is perfect. God is perfect in His work. God is perfect in His words. God is perfect in His wisdom. Romans chapter 11 verse 33. Ang sabi po ng talata diyan, o kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kaniyang mga daan. Tingnan niyo yan? Kalalim. O kalaliman ng kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. O di matingkalang mga hatol niya. At hindi malirip na kaniyang mga daan. Yung Tagalog na yun, malalim hindi ko na ito munawaan. Ayun pang karunungan ng Diyos. Yung Tagalog din, malirip, matingkalaan, tunay na yan eh. Ay lalo na yung Diyos, pero salamat. May banal na espiritu, yun na yun. Ganyan talaga ang Diyos. At salamat mayroong Biblia. Dahil kung ating uunawain ang Diyos nang walang salita ng Diyos, mahirap. Pero nauunawaan natin ang glimpse ng Diyos, may banal na espiritu, may salita niya. So, ang sabi pa po, sa Romans 1:27, ang sabi po diyan, Romans chapter 1 verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki, ano yun? Romans 11. 11:27. Yan. At ito ang aking tipan sa kanila pagkaaalisin. Mali yata ito ay nakuha ang talata. 1 Corinthians chapter 1 verse 25 na lang tayo. Hindi malirip. Okay. Sapagkat ang kamangmangan yan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Kaya kung inaakala mong marunong ka pa sa Diyos, mangmang ka talaga. Dahil ang sabi ng Romans chapter 1, verse 21 ata yun, o 20, o hindi nagkakamali, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Sabi po, verse 22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang.
Kaya kung ang tingin mo sa Diyos na ay mas magaling ka pa kaysa sa Diyos, mangmang ka talaga. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Kaya wag nating hahamunin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita dahil yan ay hindi mo babasahin ang kanyang salita dahil marunong ka na, ay mangmang ka talaga. Ayaw mo sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay, nagbibigay sa iyo ng karunungan, nagbibigay sa iyo ng kayamanan, kalakasan, lahat ng iyong tinatangkilik, lahat ng iyong ini-enjoy, bigayan ng Diyos. Kapag ikaw ay umayaw sa Diyos at nagrebelde sa Diyos, ang kalalabasan mo yung mangmang. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Dahil sino ba ang karunungan? Ang Diyos. Matakot ka sa Diyos. Dahil ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ano? So, God is perfect in His works. God is perfect in His words. God is perfect in His wisdom. Number 4, God is perfect in His power. Kaya nga siya tinawag na omnipotent one. God is powerful. Kaya nga sabi na Luke chapter 1 verse 37, Luke chapter 1 verse 37, sabi po diyan, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ibig sabihin po na yan, walang sinalitaan ng Diyos na hindi mangyayari. Lahat ng kanyang sinabi, mangyayari. Ay, ba't sa iyo hindi nangyayari? Sabi, sumamba ka sa Diyos ba, hindi nangyayari sa iyo? Paano i-rebelde ka? Oy, mahirap yun. Sabi nga, may mixed multitude po. Kaya ako nagpapasalamat. Sa biyaya po ng Diyos, ako nakakapagpatuloy. Hindi ako malakas, ako mahina, lagi akong bagsak. Pero salamat sa Panginoon nakakapagpatuloy. No? Sapagkat walang salita mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Yun ngang lumikha ang Panginoon, sinabi lang niya, nangyari. Ay, ba't sa iyong buhay na nagsasabi kang Kristiyano? Inuutosan ka ng Diyos na sambahin mo siya, hindi nangyayari sa iyo, nagmamatigas ka, mag-ingat ka kung ikaw ay anak ng Diyos. Sabi ng Proverbs, ang nagpapatigas ng kanyang leeg ay pagka nabali, wala nang kagalingan. Ay sabi, sapagkat walang salita na mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ngayon, kung ikaw hindi nasunod, sabi ng Proverbs, nagmamatigas ka, mag-ingat ka. Ngayon, kung habang may panahon pa at ikaw ay ayos pa, habang may panahon pa at kinakaawaan ka pa ng Diyos, manumbalik ka sa Kanya. Ang sabi nga ng talata sa Chronicles ba yun, yung if my people, ang talata po yun, pakipos nga po diyan, shall humble, sabi nga ng talata, yan ba yun? 2 Chronicles po nga ata yun. If my people shall humble, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, ay aking ang didinggin sila sa langit. Kaya habang may panahon pa, habang ang Panginoon ay kinakahabagan ka pa, maging respond mo na yan sa Panginoon. At ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Take note, ang Diyos ay napaka mapagpahinuhod lamang. Pero pag ang Diyos ay umulot na, delikado tayo. Ano? So, God is perfect in His power. Ano? Kaya nga nilikha niya ang mundo sa kanyang kapangyarihan. Walang gaya ng Diyos sa kapangyarihan. Wala. Omnipotent one. He is powerful. Even si Lucifer, nung siya nagrebelde sa Diyos, nung kukuhanin niya ang kadakilaan ng Diyos, kahit siya high-ranking angel, ano nangyari sa kanya? Naging Satanas. Naging Diablo. Walang nagawa. Tayo pa naalabok lamang. No? Kaya, napaka buti ng Diyos sa atin. Ano? Ang Diyos ay dakila even sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay perfect even in His power. Ano? Dahil kung ang Diyos ay nanghihina, ay
mahirap na pagka itong ating daigdig ay meron tong gravity. Ay sino nag-hold na yan para hindi tayo sabi nga, lahat naman kayo nakasakay na sa sasakyan, pag naulan, kita nyo natalsik ang tubig sa gulong. Tapos pagka dumaan pa ang matuling driver sa tricycle, talsik sa loob. Nang sakay, natalsik, tawa ho, tatay ang inay Lomi, tawa, natatalsikan din yata sa muka, So, ibig sabihin, ang ating mundo po ay naikot pero hindi natalsik ang tubig because of the gravity of the earth. Ay sino po yung nag-hold na yan? Nang napakalakas na puwersang yan para mag-hold upang tayo ay hindi tumalsik palabas ang Diyos. Kung ang Diyos ay napapagod, ay patay na tayo. Karambulan na ang ating daigdig, sabog. Ay meron niyang may orbit, may axis, etc. kung ano bagayaan. Pero salamat, ang Panginoon ay hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan. He is perfect, even to His power. Napakabuti ng Diyos. At in the last, God is perfect in His glory. Isaiah chapter 6, verse 1 to 7, ang sabi po ng talata, noong taong namatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Next. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 nagsisitakip ng kanilang mga mukha at may 2. Tingnan niyo po, ang anghel po diyan ay walang kasalanan. Pero hindi sila makatingin sa kabanalan, sa gloria ng Diyos. Dahil ganun ang talagang antindi, kaya kailangan natin mag-glorified Dahil pag tayo humarap sa Diyos na banal, delikado tayo, lusaw tayo, mamamatay tayo. Kaya sabi, sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin, bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanilang mga mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanilang mga paa at may 2 na naglilipad sa kanila at nagsisigaw isa't isa at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong templo ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Tingnan nyo, hanggang ngayon, nagpupuri pa rin yung mga serapin doon. Walang pagod, walang tigil. Ibig sabihin pala, mga minamahal, dapat nating maunawaan na ang presensya ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang gloria ng Diyos, ay nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo'y makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Opo. Kaya maunawaan po natin, tingnan niyo yung mga anghel, wala silang pagod. Araw-gabi na nagsisigaw ang isa't isa nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong templo ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Verse 4. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nangakilos sa tinig ng mga sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. Verse 5. Nang magkagayoy sinabi ko sa Aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi. Tingnan niyo po, ang asset po ng mga prophet dati, bibig. Si prophet Isaiah po, ay matindi nga po yan. Sabi niya, sa Aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi. Ayan na po yung prophet of God na po yan. What more pa tayo? But because of the Lord Jesus Christ, tayo sa harapan ng Diyos ay banal na. Makakaharap tayo sa trono ng biyaya ng Diyos dahil ni Jesus Christ. At huwag po nating sayangin yung oportunidad na yon na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Siya'y namatay, naghirap, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pinako sa krus, binigay ang kanyang buhay para sa atin upang tayo maligtas at magkaroon ng kapurihan sa harapan ng Panginoon. Dahil kung sa atin lamang pong sariling kapurihan, hindi ho tayo tatanggapin ng Panginoon. Verse 6. Nang magkagayoy, nilipad ako ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay
na kanyang kinuha ang mga pang-ipit mula sa dambana, verse 7, at hinipo niyaong ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay nalinis. No? So, dahil sa Isaiah nung nakita niya ang kabanalan ng Panginoon, napakatindi. Yung gloria ng Panginoon. Ultimong siya'y prophet na kanyang asset, yung kanyang bibig, walang kwenta. What more pa tayo? Hindi man tayo lahi ng Israel. Tayo ay mga hintil. At kung saan tayong lahi, kaya ang Pilipino, iba-ibang ugali Kaya hindi magkaisa. Dahil iba't iba na ang nakasakop, iba't ibang lahi, iba't ibang dugo, laban-laban. But because of the Lord Jesus Christ, tayo ngayon ay mamamayan na ng langit. Kaya salamat po sa Panginoon. God is perfect in His works. God is perfect in His word. God is perfect in His wisdom. God is perfect in His power. And the last, God is perfect in His glory. Marami pang talataan. Wala na lang oras. Basahin na lang po ninyo. Yan po ang ating Diyos na sinasamba. Yan ang God the Father. At dapat po nating maunawaan na ang Diyos natin ay perfect. Walang mali sa Kanya. Kaya sana po, mahalin natin yung Diyos na yan. Ibigin natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po. Salamat po na meron kayong salita at salamat po na may banal na espiritu na tumatahan sa amin. Nauunawaan namin ngayon ang mga bagay na yan dahil kami po sa pagiging patay espiritual ay binuhay niyo na magmuli upang maunawaan kayo, upang sambahin kayo, pasalamatan kayo, at magpuri pa sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Nawa, O Diyos, ay ito'y patuloy na maging hamon upang kami ay patuloy na makapagpatuloy sa paglilingkuran at pananambahan sa inyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ang lahat po nito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.